Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Ito pa mga tambay, komentuhan po natin. Mga kababayan, ito pong nakaraan po na alam naman po natin, meron din po nagrarally po sa EDSA mga tambay. At nahandun po ang grupo po nila, di po ba, nila Ka Eric at sila Jing Paras at ang mga dati pong gabinete na nagsalita po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Meron po mga dating opisyal sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na nagsalita po at nagsabi po ng katotohanan kung ano po talaga ang kalagayan ng ating bansa. Pero sa kabila nun, hindi naman po natin makukuha yan. Dahil po ang naglilingkod ngayon ay wala naman pong pakialam yan sa kalagayan ng bansa. Dahil ang una po kasi pinakailaman nila, ang pera po natin, ang pera po ng taong bayan, ang kanila pong talagang inasikaso na mahigit 3 taon. Kaya nga po nagkanda leche-leche po ang ating bansa, lalo-lalo po ang kahirapan at ekonomiya. At talagang grabe ang nakawan na ginawa po yata nila. Ito ba, pakinggan po natin mga tambay ang ating mga kababayan doon po sa EDSA mga tambay. At tingnan po natin ang mga hinaing ng ating mga kababayan na talagang 100% na tama po lahat ang kanilang sinasabi. Umpisahan na po natin. We are converging with the other groups to unite the Filipino people para po sa isang malawakang panawagan na bumaba na si Marcos. Wala na siyang kredibilidad. After Saldico has exposed him to be the most kurakot na presidente in the entire country history, wala na po karapat-dapat na magpatuloy pa siya bilang Pangulo. Alas 4 na ng hapon nagsimula ang programa. Hindi rin nagdulot ng matinding traffic ang naging kilos protesta. Maliit ang bilang ng dumalo kumpara sa inaasahang sasama sa rally na 300,000 katao. May ilang retiradong general din ang dumalo sa rally. Kabilang na si dating AFP Chief of Staff at dating National Security Advisor, retired General Hermogenes Esperon. Ayon sa kanya, dahil sa korupsyon lalong sumasama ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Panawagan niya ang panaguti ng mga korap na politiko. Mga bilihin ngayon ay napakamahal na. Tayong lahat nararamdaman natin dahil masama ang ekonomiya. Ang ating foreign direct investments ay bumaba ng 40%. Ang ating ekonomiya or gross national product, gross domestic product ay bumaba. GNP bumaba from 5.5 to 4% itong third quarter. Ang ating piso ay 59 plus na kontra sa $1. Di ba? Bagamat naniniwala si Esperon na may mga politiko pa ring matino, marami rin anya ang dapat alisin. Ayon sa kanya, hindi na maayos ang pagpapatakbo ng pamahalaan sa kasalukuyan, kaya kinakailangan ng pagbabago sa sistema. Humingi naman ng isa pang araw na ekstensyon ng United People's Initiative upang ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta ngayong Lunes. Ryan Lacanlale, UNTV. Yan po mga tambay, yan po yung kaganapan po yan kahapon at ngayon po meron naman po, nag-uumpisa na naman po mga tambay at nagdadatingan na naman po. Lalo-lalo po doon po sa Quirino Grandstand ang relihiyon po na pinangungunahan po ng INC. At kasama rin po yata doon ang KOJC at JIL, mga kabayan, na doon po sila sa Quirino Grandstand sa Luneta. At dito naman po sa grupo po nila Ka Eric at dito po kila Attorney Jing Paras at sa mga iba pa po na mga retired gabinete at mga retired general ay dito naman po sa EDSA mga tambay. Kaya nga po mga kabayan, yan po ang totoong problema po ng bansa natin, na hindi po yan natutugunan. Ang inasikaso po kasi ng gobyerno natin ay korupsyon. Grabe po ang korupsyon. Puro po pagpapayaman. Di ba? Talagang grabe po ang ginawa po nilang korap.
Talagang ginawa po nilang 3 taon mahigit na korupsyon. Kaya nga po ang ating pong kalagayan ngayon ay napakasama. Ubod po ng sama ang nangyayari po sa ating bansa. Talagang nagdurusa po tayo. Tayo pong may hirap, tayo pong nasa middle class. Pati middle class ngayon nahihirapan na. Lalo-lalo pa yung nasa laylayan. Yung mga katulad po natin na mahirap. Hindi po ba? Talagang wala na po tayong magagawa. Talagang pagtitiis, gutom. Hindi mo na makakaya kumain ng 3 beses sa isang araw. Dahil mismo sinasabi ni Esperon ay grabe na po kamamahal ng bilihin. Totoo naman po talaga, grabe kamahal. Di po ba? Dahil nga po sa ginawa nila. Kaya nga po dapat ang sistema ay baguhin. Kaya lang paano po mababago ang sistema kung wala pong sasama at magtatanggal doon sa mga bulok. Bulok Sino po ba ang may kakayahan at pagtulong-tulungan sana? Kaya nga lang po mga kabayan, pinag-uubra po kasi nila na ang bulok ang magpatakbo sa ating bansa. Mga bulok, mga magnanakaw, mga kawatan, di ba? Masasamang tao, may bisyo pa ng pulburon, coke, yan po ang naghahari po sistema sa atin at kasama pa ang makakaliwa. At kapati rin po yata ang mga malalaking media po sa ating bansa ay gamit na gamit din po nila. At pati po ang mga oligarkiya yata mga kabayan. At halos lahat. Pati yata ang pinagkukunan na rin yata nila ng sinasabing pera. Pati yata mga nasa smuggling. Hindi kaya? Sa pulburon. At marami pang ibang klase po. Kaya po dito mga tambay, yan ang tunay. Yung sinasabi nga po natin, yan ang tunay na mga problema ng ating bansa na dapat pong baguhin nang muli pong makabangon at hindi po tayo tuluyang mapunta po sa imbornal, sa kumunoy, sa basurahan. Bagsak na po ang ating ekonomiya. Bagsak ang ating piso. Hirap na po tayong mga Pilipino sa pinagagawa nila. Samantalang sila, mga kabayan, ay nagkakamal po, nagsisiyaman, nagiging mga bilyonaryo ang mga demonyong yan Hindi po ba? Kaya sana po, mga kabayan, sana naman ay magkaroon naman po ng saysay at magkaroon naman po at maibalik naman kahit pa paano at magkaroon naman po ng kapag-asa ang mga Pilipino ay magkaroon naman po ng konting pag-asang kaginhawahan. Konti lang naman ang hinihiling natin. Hindi naman po tayo humihiling ng labis. Konting kaginhawahan lang po para po sa ating may hirap mga kababayan. Kasi hindi po natin makakamtan ang mga panalangin at hiling natin kung ganitong klase po ang maglilingkod po sa ating bansa. Wala na po silang napatunayan. At hindi na po nila kayang patunayan ang sinasabi nilang pambubudol sa atin puro salita. Wala na pong panahon. Dahil hindi po matatapos ang issue ng korupsyon. Dahil una-una, wala pa pong napapanagot. Wala pa. Wala pang mga pera na ibabalik sa mga ninakaw nila. At isa pa, hindi naman po magpapahuli at hindi rin magpapakulong ang utak, ang ulo ng systematic na ginawa po nilang korupsyon na mahigit na 3 taon. Dahil po, napakahirap pong bigyan po ng katarungan at mapakulong mo at makasuhan mo yung mismo na nagpapatakbo, yung mismong kapitan ng bansa, ang isa sa involved sa malawakang korupsyon. Kaya po, nakakalungkot po mga tambay, nagbubulag-bulagan lang po sila dahil po sa pakinabang. Yan po ang hirap. Yung mismong mga nakinabang ay pilit pong dinadivert at inilalayo po ang issue sa katotohanan dahil po sa pakinabang. Ganyan po nangyari sa ating bansa. Kaya nga po naging bulag po silang lahat Bulag, pipi at bingi. Lalong-lalo po ang men in uniform. Lalong-lalo po ang mga general na wala pong nakita na paghihirap natin. At wala rin po kasi nakita sila
mga kabayan, na ang mga politiko na pinagtatrabahuhan yata nila at pinoprotektahan nila ay mga magnanakaw. Dahil sila rin yata ay nakikinabang. Hindi kaya. Kaya sana po mga tambay, dumating naman po ang pagkakataon at panahon na dinggin po ang ating mga dasal at panalangin na mawakasan na po ang mga demonyong salot na yan na nagpahirap po sa atin na mahigit 3 taon. Sana po ay makantam na po natin kahit papaano ang kaginawahan. Konting-konti lang. Hindi po marami ang inihiling natin. Konti lang. Lalo-lalo sana man lang yung bilihin. Yung bilihin man lang sana. Pangunahing bilihin na pangangailangan po nating may hirap ay masolusyonan. Masusolusyonan lang po yan pag iba na presidente, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang nangyari po kaganapan sa EDSA, mga tambay, at patuloy po yan. Ngayon po ay babalik na naman po ang grupo po nila Attorney Jing at nila dating Congressman Jing Paras po yan, mga tambay. At saka sila dating dati pong I think po ito, kay dating Pangulong Duterte po ay naglingkod po si dating retired general din po si General Esperon, mga kabayan. Kaya po sana po mga tambay ay makiisa po tayo kahit po yung panawagan natin na napaka-importante po yan na magpatuloy po tayo na kondinahin po natin ang kondinahin kahit po ang mga kapulisan at mga kasunduluhan ay nagbibingi-bingihan. Pero kailangan po natin mag-ingay at ipamukha sa kanila ang mga ginawa nilang kademonyohan at pagnanakaw po sa ating bansa, sa ating kapirahan. Maraming salamat po mga tambay at patuloy po tayo na makikibalita mga tambay at titingnan po natin ang mga kaganapan po na nangyayari po lalo-lalo po dyan po sa EDSA at sa Quirino Grandstand, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo mga kabayan. Paalam po muna. Bye-bye.